Gumigising kami ng alas 3 ng madaling araw para i-transfer yung box na puno ng pusit para ibenta doon sa fishing port ng Concepcion, Iloilo. Madilim ang palibot, gamit lang namin yung flashlight para hindi kami makaapak ng bubo o hindi kami matalisod. Kaya ito ang buhay ng isang mangingisda. Kasi nga, low tide at kailangan i-transfer yung box ng pusit doon sa isang pamboat na sasakyan namin. Dahil yung pamboat namin ay pupunta pa yan ng laot para manguha uli ng pusit. Kaya yun, pinatransfer ko na lang sa mga tauhan namin para hindi maistorbo yung pagpunta nila ng laot at continuous yung pangunguha ng pusit para kinabukasan may bagong huli na naman kami at maibenta ulit sa bayan ng Concepcion. Kaya yun na lang ang mainam na gagawin namin dahil ako ang kasamang pupunta ng bayan at doon ko ipagbili ang mga pusit na nahuli kahapon. Bandang alas 4 ng madaling araw, mag-uumpisa na ang napakalawak na low tide. Kaya kailangan i-transfer doon sa isang pamboat na dapat naming masakyan para nakapuwesto na doon at hindi na ako mahihirapan pang pasanin ang isang box ng pusit. Dito sa isla, lahat na gagawin mo ay mano-mano mong gagawin. Kaya ito ang buhay isla. Yes, yo! Magandang umaga sa lahat! And welcome to my vlog. At samantala po, kami po ay magta-travel going to fishing port ng Concepcion, Iloilo dahil ang iyong lingkod ay magbebenta ng nahuling pusit kahapon. Kaya tara let's walking tayo sa napakalawak na low tide ng isla namin. Isla ng aming tinitirahan pala. Kaya mga guys, mag-walking tayo through the sea, water, at nakikita nyo ang palibot, o diba? Ang lawak-lawak ng low tide. Kaya nga, nung maaga pa ay kailangan i-transfer yung box ng pusit sa kabilang pambot para hindi ako mahihirapang magbuhat dahil nga napakalayo ng aming sasakyan na pambot. Kaya sinamahan kami ng ibang kababayan namin para pumunta din ng bayan at mamimili. Kaya guys, eto na ang aming masakyan. O diba? Malayong-malayo. At yung kasama ko ay si Toto RJ. Napakagwapo pero walang siyota, walang nobya. Ano ka ba? Maghanap ka na, hoy. Anyway, mag-aakyata na kami sa sasakyan namin para at 7 o'clock makarating kami ng fishport at ibebenta na ang dapat ibenta. Kaya guys, mag-akyata na tayo kaya para umpisahan na ang paglalakbay natin sa bayan ng Concepcion. Baka magtataka kayo kung kaninong pambot ito. Ito po ay publikong pang pasahero. Araw-araw nagtatravel ito going to bayan para kung sino ang gustong mamimili, ito ang masasakyan mo. Araw-araw yan. Pag ikaw ay walang may sariling pambot, ito ang para sa iyo. Magkukumute ka ng pambot para makarating ka at makakapamili ka sa bayan ng Concepcion. At ito na nga, inumpisahan na ng tukon-tukon para makaalis kami ng mas maaga dahil punuan ang parking area ng mga sakayang pangdagat doon sa bayan. Kaya kailangan magmamadali at makarating before 7. Kaya bilisan mo na, Toto RJ. Itodo na ang lakas para makaalis na tayo ng mas maaga at mas mabilis na pagbiyahe. At umpisahan na ang pag-andar ng makina para makaalis tayo kaagad-agad. Okay na okay ngayon ang panahon. Hindi maalon at mahangin kaya makarating kami ng 1 oras sa bayan. At ang the best nito sa ganitong tiempo ay hindi kami basa ng dagat pagdating sa bayan. Kaya fresh na fresh pa sa isda ang itsura namin. Pag nag-travel kami ng masama ang panahon, lalo na pag madlos or malaki ang alon, ay naku, basang-basa ang sarili mo sa dagat.
Kaya pag ganyang mga masamang panahon sa pagtatravel ay may mga daladala kaming malalaking plastic or trapal na palangga sa talsik ng dagat para hindi kami mabasa. Pero ganun pa rin ang mangyayari kahit anong depensa yung sarili, basta masama ang panahon, kung ikaw po ay mababasa talaga. Kaya kawawa ang beauty mo. Kaya wala ka nang magagawa kundi magdala ka ng pang-extra mong damit para in case na ikaw ay mababasa, agad-agad makapagpalit ka ng iyong damit at makapunta ka sa iyong destinasyon na hindi basang-basa. Nasa iyong mindset lang yan, guys. Kaya be ready sa anumang mangyayari kung ikaw ay mag-travel papuntang bayan sa ganyang paglakbay sa dagat patungong bayan. Ito na guys, malapit na kami sa bayan para dumao. Kaso lang parang maraming pambot na nakaparking, kaya maghahanap kami ng magandang pwesto at maluwang para makadao kami at makapanaog ng maayos. At nakadao na kami sa bayan ng Concepcion, at ito na nga, ako po ay aakyat para hintayin ang aking mga daladala para makumpisahan ng pagbebenta ng aking dalang pusit. At kung magkanong aabutin ng pusit ko ay ating abangan. Kaya tapos na ang pag-classify ng aking dalang pusit from largest, medium, and small. Kaya mag-ikot-ikot muna ako at magmasid-masid sa palibot. At itutur ko kayo sa fishing port ng Concepcion para makita nyo kung ano ang meron dito, lalo-lalo na ang mga nakuhuling isda. Kasi ito ay bagsakan ng mga isda sa buong kapuluan ng Concepcion. Dito nyo makikita ang sari-saring isda na fresh pa talaga, na nais nyong bilhin at lulutuin. Kaya tara na guys, samahan nyo ako, iikutin natin ang buong fishing port ng Concepcion, Iloilo, at makita ang mga masasarap na isda.
Ano guys, nag-enjoy ba kayo sa nakikita nyong naglalakihang mga isda? Tara na guys, at kukunin na natin ang aking pinagbiling pusit at magkano ang inabot.